Pero paano mong isa-celebrate ito eh? Ayun na nga po eh. Para kang nag-celebrate na meron namang nakaburol na Ayun, hindi magandang kaanak mo. Ganun eh, ganun na nangyari. Opo. O halos patawirin na ang kanyang kalagayan. Mas lamang yung dalamhati, Sen, kaysa magsaya. Yung ganong sitwasyon, paano mo isa-celebrate ang isang milestone, isang pangyayari na palaging ginagawa ng isang pamahalaan, Oho. kung ganito naman ang kalagayan ng bansa natin? Ayun. Katulad nga, sabi mo, isang pamilya, may nakaratay. Yan, opo. Halos di natin malaman kung babawian na ng buhay ito. Magsa-celebrate ka ba? Hindi po. Mukhang iwanan mo na lahat ng selebrasyon na yan. Ano? Kaya pag sinasabi nyo naabot ng 6%, sasabi ko, Diyos ko po, huwag naman po. Masayang hapon po sa ating lahat, Jen, Nelson, at sa ating mga taga-subaybay. Labor Day nga pala ngayon. Yes po. Baka may mensahe pala kayo sa mga manggagawa, Sen. Ano ha? Oh. Oo naman. Yun nga, dahil nga sa Labor Day ngayon, ngunit Labor Day nga, Opo. nakasadlak naman ang bansa natin sa isang kaawa-awang kalagayan dahil nga sa mga nangyari. Totoo. Alam naman ng taong bayan ito. Kaya parang nakikita ko na sa ating mga manggagawa na hindi lang doble kayod ang gagawin. Ay, opo. Ngayon, ang problema doon, gaanong effort pa ang dapat niyang gawin para sa ganun ay yung problema ang nakabalot sa kani-kanilang mga tahanan o komunidad kahit papano ay maibsan. Yun. Kasi nga, mabigat ang pagdadala ng buhay ngayon. Eh. Dati po, nung bata ako, ang lagi ko narinig sa mga magagawa, isang kahig, isang tuka. Ngayon, Sen, mukhang hindi na isang kahig, kundi 3 kahig, wala pang tuka. Yun po ang sitwasyon ngayon. Ilang kahig kaya para Yan. kahit papano ay magkaroon ng tsansang makatuka. Ito yung usapan ngayon eh. Oho. Naalala mo pati sa aming mga pagdinig, lumalabas yung mga kataga na hindi ko naririnig sa mahabang panahon dyan eh. Opo. Yung sinasabi nilang bill shock. Bill shock. Oho. Alam mo dyan, inulit ko doon sa isang pagdinig namin nung isang araw, nabigyan ko ng halimbawa nga yung isang bank manager ito, Jen, ha? Nelson. Oho. Tagapilang na maraming pera yan. Ibig sabihin, hindi siya pangkaraniwang empleyada. Opo, opo. Babae yun eh. Siguro kung mo siya babae, siya yung nakakakita ng pagdadala ng bigat ng buhay. Kasi nanay siya eh. Nakalain mong siya yung unang nag-complain sa akin, Jen. Ganun po. Yung pagpasok ko mismo ron, dahil meron lang akong mga ilang mga dokumentong gusto sanang bigyan ng kaayusan dahil yung aking mga files hindi ko na... So naisipan kong dumaan muna ron para yung mga files maayos. Ang sanang inaasahan ko, yung unang babati sa akin sa hirap ng buhay, yung security guard dahil siya yung una eh. Opo, naman, oo. Oo, pero nung makita niya ko, nakuha pa niya ngumiti eh. Pero pagpasok ko, yung talagang mismong manager. Sabi niya, Sen, hindi ba natin talaga may bababa ang... bakit kanya biglang ganito kataas kanya yung ano? Bill shock talaga, Sen. Alam mo, sa unang pagkakataon, hindi ako nakasagot eh. Pangkaraniwan, may isasagot ako eh. Opo, oo. Kaso, alam ko yung pinagmumulan niya eh. Yun lang muna, araw ng manggagawa. Opo. Sana'y mabati natin sila dyan, ano? Oho. Na lalong pagsisikap siguro sa ilalim ng napakabigat na sirkumstansya na pinagdadaanan ng bansa natin. Yun, dyan. Naalala ko tuloy napanood ko isang araw, yung talk show, nung tinanong kayo, may pag-asa pa ba, Sen Marcoleta? Oo naman. Sabi. Ayun, oo. Ayaw kong sabihin na wala. Meron naman talaga. Yan, oho. Pagsama-samahan lang natin at pagtulong-tulungan nating maibangon ang ating bansa. Oho. Nagkaroon na sana ng pag-asa, Sen. Ngayon na-realize ng tao pala, Nelson, ang Pilipinas napakarami palang pera kasi nilagay daw sa ilang malete. Nilagay sa ilang maleta. At napunta sa ilang tao lang, Sen. Na dapat pala yun sa mga magagawang Pilipino. Sa mga biruan nga namin kung minsan, kahit na yung mga ibang biro na hindi na upat kahit kailan. Opo. Gagawa raw siya ng panukalang batas Aha. na ipagbabawal na yung pagmamanufacture ng maleta. Naku. Naku.
Sasabog ho yan. Ibaban na daw. Alam mo, nasasabi lang nila yon dahil sa nakikita nilang napakalaking kaugnayan ng maleta Yan. sa problemang dinadala ng bansa natin ngayon. Nako. Mabuti pa nga rin yung maleta, napuno ng pera, Sen. Pero yung kamay, yung bulsa ng taong bayan, parang walang pera na mailagay. Oo nga eh. Di ba? At kaugnay niyan, meron pang napipintong inflation rate, Jen. Nako. Sen, ha? Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, baka pumalo daw ng 5.6 hanggang 6.4% ang inflation. Ano ibig sabihin nun? Kung ikukumpara nung Marso, 4.1 lang. So mataas po ito. Ito'y ano pa lang nila, projection, Sen, ha? Ang target kasi, Jen, para Nelson, hindi masaktan ang pangkaraniwang mamamayan. Yung inflation natin makontrol, hindi sana dapat tumaas ng 2.5%. Pangkaraniwan, yun ang programa ng gobyerno. Tama naman yung kinakailangan. Yung general trend ng prices. Opo. Klaseng inflation, kaya na pinag-uusapan natin, yung banner at saka yung core. Opo. Ang pinakamahirap dito yung banner inflation. Banner inflation. Dito nakapaloob yung pagkain, yung pangunahing pangangailangan, Opo. yung at saka yung petrolyo at saka crudo. Opo. Ito yung volatile na volatile. Nagkataon na yung pagkain, ito yung pinakamalapit sa sikmura ng tao. Opo. Kaya ito ang pinakamahirap talagang sansalain o pigilan. Yung core, madali yan eh. May konting may problema niyan pero madaling solusyonan niyan kaysa doon sa banner. Yung inflation na banner, may kasangkot ang pagkain na dikit-dikit sa crudo at saka yung petrolyo. Kaya kung aabot ka mo, 4% to 5.6 to 6.4. Baliktad dito nga sa team. Parang paano? 5.6 to 6.4. Ayaw kong pag-usapan niya kasi lagim yan eh. Hindi, alam kong magiging ano yan. Kaya sana ni sa panaginip huwag sanang mapunta doon. Kaya palagi ko sinasabi, saan tayo sa ganitong kalagayan, huwag na tayo magtalo-talo. Pagtulungan na lang natin kasi ang taong bayan, in the final analysis, sila talaga ang nasa kawawang kalagayan dyan. Naku, di samantalahin ko na pala sa inyo, Pundra, kasi nailatag natin, araw ng mga magagawa. Nelson, ano ha? Tapos ito, sa halip na ang labor, ang mga magagawa natin ay masaya, at pagkatapos O hindi ba pangkaraniwan pagka dumarating ang ganitong mga Mga celebration, opo, pagdiriwang. Labor Day, Kasi nga, binibigyan kasi ng kahalagahan naman ang contribution ng isang manggagawa. At tama naman yun. Walang didebate sa yun. Opo. Pangkaraniwan na ang pamahalaan ay talagang kahit na anong pabuya lang, token, at nagsasagawa sila ng isang kaparaanan para mag-celebrate talaga eh. Opo. Pero paano mong isa-celebrate ito eh? Ayun na nga po eh. Para kang nag-celebrate na meron namang nakaburol na Ayun, hindi magandang kaanak mo. Ganun na nangyari. O halos patawirin na ang kanyang kalagayan. Mas lamang yung dalamhati, Sen, kaysa magsaya. Yung ganong sitwasyon, paano mo isa-celebrate ang isang milestone, isang pangyayari na palaging ginagawa ng isang pamahalaan, kung ganito naman ang kalagayan ng bansa natin. Ayun. Katulad nga, sabi mo, isang pamilya, may nakaratay. Yan, opo. Halos di natin malaman kung babawian na ng buhay ito. Magse-celebrate ka ba? Hindi po. Mukhang iwanan mo na lahat ng celebration na yan. Ano? Kaya pag sinasabi nyo na aabot ng 6%, sasabi ko, Diyos ko po, huwag naman po.